Punta na ako Abu Dhabi. Hey guys, so mag-share ako sa inyo yung pag-uwi ko sa Pilipinas since nag-isang taon na ako dito sa Turkey bilang isang nanny and nakapag-vacation leave ako ng 14 days. Actually, hindi siya 14 days, it's 15 days ata siya kasama na yung biyahe ko kasi nga nasa 15 hours yung trip. Hindi lang siya 15 hours kasi 24 hours akong nasa mga airport kasi hindi ako direct flight. Connecting flight ako from Istanbul to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Manila, and then Manila to Iloilo. So, lahat ng yon it took more than 24 hours sa mga airports pa lang kasi hindi ako direct flight. Connecting flight ako. So, nasa 15 days or maybe 15 days and a half yung yung vacation leave ko. So, ayun. And then, nakapag-vacation ako gawa ng sabi ng mga amo ko. Sabi lang ng mga amo ko. Sobrang mahal kasi nung ticket na direct flight to Manila, Istanbul to Manila. Meron namang direct flight, pero sobrang mahal. Chinek ko yung ticket kasi first kasi sabi ng amo ko, baka pwede daw hati kami daw sa ticket kasi nga nasa 28,000 Turkish lira yung ticket. Tapos sabi ko, baka pwedeng i-salary deduction na lang yung kalahati at pumayag siya. But tumawag siya sa agency. Nagulat na lang ako. Sabi niya, I called the agency and sabi ng agency, wala daw akong contribute sa aking trip papuntang Manila kasi nga vacation leave ko yon, and yung vacation leave ko is with pay yon. With pay siya and in advance ko yon. In advance ko yung aking salary. So, buti naman pumayag sila para may extra money to the family, everything. So guys, yung requirements ng pag-uwi from Turkey to Manila is only ticket, working permit, and yung passport mo. Tatlong bagay lang yun pag-uwi. Working permit, passport, and your ticket. And then, yung pabalik naman dito, ticket, passport, working permit, POEE, and i-travel. Yung para pabalik din, i-travel din. I-travel, papunta at pabalik, need yon mag-sign up sa i-travel. So, kung hindi kayo mag-sign up sa i-travel, matatagalan kayo kasi ipapasign up kayo dun sa airport. So, siguro pag nasa airport kayo na wala pa naman yung flight, nung wala pa naman kayo sa Manila, pwede na kayo mag-sign up kasi yung i-travel is valid lang siya for 72 hours only lang, for 3 days lang yung valid. So, siguro sa airport na kayo mag-sign up sa e-travel. And then, ang worry ko kasi dati, ano-ano yung mga requirements kasi first time kong mag-vacation leave. Tapos may nagsabi sa akin, kailangan daw dalhin yung kontrata. So, dinala ko naman yung kontrata, but hindi naman hinanap sa immigration or sa kahit saang airport yung kontrata. So, hopefully. So, yun. Yung POEE nyo, makukuha nyo siya sa POEE. So, yung CEO, OEC pala. OEC, again, ticket, passport, work permit, OEC, and e-travel. Yon, yung OEC nyo is makukuha nyo sa POEE site. Kung naalala nyo pa yung POEE nyo, may email ad kayo dyan. Kasi required talaga yan na maggawa ng account sa POEE. So, basically, lahat tayo mga OFW, meron tayong mga account sa POEE, and mag-login lang kayo doon at huwag nyo kakalimutan i-write down nyo yung POEE nyo kasi in the future, talagang kailangan yung POEE. Kasi yung POEE ko, gamit ko pa, yan yung account ko dati pa. Sa Hong Kong pa lang ako. So, ilang beses siyang kinakailangan pag naglipat-lipat ka ng trabaho sa ibang bansa, at kailangan mo yun. Kasi naka-record yung
yung mga ano mo doon. Tapos, sign in kayo sa, punta kayo sa POEE, sa website ng POEE, and i-print nyo lang yung, sa POEE, punta kayo sa balik manggagawa. Tapos yung balik manggagawa, check nyo yung mga details, ganun. Tapos i-print mo lang. Kasi yung ginawa ko, dito na ako nagpa-print sa mga amo ko. Kasi yung mga amo ko, may mga printer sila sa office. So, para hindi na hassle sa akin, nagpa-print na ako ng mga kailangan ko, yung ticket ko, pinaprint ko. Tapos yung OEC ko, pinaprint ko na din. So, wala na akong hassle pag tuloy-tuloy na yung biyahe ko. At yung time ko ba sa mga anak ko, hindi na ng ibang bagay, kundi sa kanila lang. Tapos, yun. And hindi ako nakapag-vlog ng pag-uwi ko, gawa ng sobrang stress ako. Hindi siya stress, trauma. Kasi bago ako umuwi, 21 yung nangyaring trahedya, 22 yung flight ko. Bali, 20 pa lang, pumunta na kami, nag-akit na kami ng budok ng mga amo ko kasi andoon yung snow. And then, syempre, yung mga amo ko gustong mag-ski, mag-snowboard, ganun. And then, umakyat kami doon sa bundok. And, may trahedyang nangyari. Tapos, yung utak ko that day, wala akong tulog nung flight ko. Wala akong tulog. Less yung kain ko, kape lang ako. Kape lang kasi wala akong gana. Kasi pag pipikit yung mata ko, naaalala ko yung trahedya kasi nga nagkasunog doon. As in 10 meters away lang yung hotel at yung building ng hotel na yon ang nasunog. And 104 people died. Guess lahat yun, or staff. Namatay sila doon sa sunog. At imagine mo yung pain nila na naramdaman nila, yung takot, yung tatakbo ka kung saan ka pupunta kasi nga may sunog, ganon, naalala ko. Kaya talagang super thankful kami na yung apoy is umakyat siya sa building, hindi siya bumaba. Dahil pag bumaba siya, connect talaga dun sa hotel na kung saan kami natutulog. Tulog pa kami, madaling araw yon, like 5 a.m. kami nagising. Bali, 3 a.m. nag-start na yung sunog. Bale, hindi muna kami nila ginising nung nag-start pa lang yung sunog. Bale, siguro tinry nilang i-secret yung trahedya at isolve yung yung apoy na sila lang nakakalam, na less guess yung nakakalam kasi hindi naka-alarm yung yung fire alarm yung mga nila wala yung mga fire exit nila, hindi so ayun, bali tumawag pa yung amo ko sa akin na everybody is awake, go outside, ganyan tapos brand out yung sobrang dilim ng paligid. Tapos 5 yun. Talagang stress ako kaya hindi ako nakapag-vlog gawa ng yung trahedya ba. Tapos yung uwi ko na yon sa airport pa lang. Talagang tulala lang ako. Pero nakakapag-video clip lang ako kaunti. Bali nawawala siya sa isip ko minsan. Pero biglang pag may mga magsustroll ka, diba? Nasa airport ka, upo ka lang. Tapos bigla ka magsustroll, maalala mo na naman kasi may nakita ka na namang mga trahedya and maalala mo na naman. Kaya ayun, hindi ako nakapag-vlog sa vacation ko doon. Sobrang nakakalungkot yung trahedyang yun. And yan, sa mga first time na mga nani dito sa Hong Kong, sa Turkey, yan lang yung mga kailangan nyong i-prepare pag kayo ay uuwi. Kasi yung passport kasi natin, 1 year valid lang siya sa passport. Passport natin. Yung visa natin sa passport natin is 1 year valid lang siya sa passport. So, walang ibang visa doon. Kaya, yun yung ko, sabi ko, wala akong visa sa passport ko. Expired na yung visa ko sa passport kasi nga 1 year lang. Tapos sabi naman nila, dalhin mo lang yung working permit mo. Kasi yung working permit ko, di ba, na-renew siya ng 2 years. So,
Yun lang. So sa mga nagtataka ganon, wala kayong worries, dalhin niyo lang yung working permit niyo. And guys, sa mga hindi nakakaalam sa refund tax natin, dahil ang mga OFW is walang refund, walang tax. So binabalik yung, kasi pag nagbo-book sila ng ticket, may may tax, di ba? May tax yon, di ba? So nire-refund sa atin yon pag nasa boarding gate na. Sa boarding gate nyo makukuha yung refund tax na 550, pero sa check-in pa lang, kung minsan, kasi yung ate ko hindi siya nakakuha wala daw siyang form ng refund. So kung kayo hindi nyo alam, manghingi kayo sa mga nag-check-in, mga flight attendant yan, di ba? Manghingin kayo, baka nakalimutan lang nila magbigay ng refund form. So manghingi kayo ng refund form, and para makakuha ng refund tax, ang kailangan nyo is refund form, yung OEC niyo, and ang boarding pass. Yan lang yung tatlong kailangan ninyo para makakuha kayo ng refund tax. And naalala ko the last time, yung seaman na nakasabay namin, sabi niya hindi daw siya nakakuha. Baka mga seaman hindi makakuha ng refund tax. Mga lang din naman yan, mga OFW din yan. Nasa overseas din, di ba? Ba't hindi sila nakakuha? So, yun. And i-share ko yung mga clip ko lang dito sa aking pag-uwi. And kung may mga tanong pa kayo guys, please comment lang sa comment section kung ano yung mga tanong nyo, and active naman ako sa pagre-reply. And maraming salamat sa mga nanonood and nagko-comment. Comment kayo kung ano yung next na video kong gagawin, and see you next time. Day off ko ngayon, so walking. At nung pabalik na ako ng Turkey, doon ako nagstay sa OFW Lounge, gawa ng kinabukasan pa yung flight ko. So, doon ako natulog, tapos may mga pagkain doon na libreng arroz caldo, unlimited yung arroz caldo nila. Kaya, kung gusto mong kumain at nagugutom ka, meron silang arroz caldo. At maraming salamat sa ating OWA staff na napaka mababait doon. And yan, may mga tinapay sila, may mga dessert din, may mga mani, tapos yung charging area nila yan. And then kahit saan ka lang pumesto, pwede kang pumesto dyan kung available naman yung mga upuan. Tapos yan, meron silang free na coffee, free na juice and water. And then, yung mga malalaking at maraming mga luggage, pwede siyang iwanan sa labas para hindi masyado masikip sa loob. So, maraming salamat, OWA, sa ganitong fasilidad para sa aming mga OFW. And na-appreciate ko lahat ng mga to. Thank you. And kayo guys, magstay din kayo sa OFW Lounge. Meron sila sa Terminal 1 and Terminal 2. And pwede kayong kumuha ng OWA ID nyo. Dyan sa OWA, parang 7 to 9 PM yung mabilis lang pag kayo ay active sa OWA. Pwede kayong kumuha ng OWA ID. And ayan, kumuha ako ng refund tax sa boarding gate na nakukuha yung refund tax na 550. Sayang din yun.
malaking pangbiling bigas na rin yan, 'di ba? So, kayo guys, kunin nyo yung refund tax din ninyo. And, andito na ako sa Abu Dhabi, waiting sa flight papuntang Istanbul. And, finally, I arrived in Istanbul safe and sound. So, hindi pa dyan, pagpunta sa Istanbul, punta ako ng Bursa pa. 1 hour pa nagbas ako kasi nandun yung mga amo ko. And, ayan, nagsusnow. And, ayan, sinundo ako ng tatay ng amo kong babae. Sobrang sweet. Ayan, nagsusnow nung dumating ako. And, lucky kasi dala ko yung winter jacket ko. Kaya, ayun, balot na balot. Hindi nanginig yung kipay. And thank you guys.